Hoy, nasa Japan ka pala, mabuti ka pa. Siguro ang sarap lagi ng ulam mo, no? Siguro lagi kayong kumakain sa labas, buti ka pa, sana all. Ito lang naman ang lagi kong nababasa kapag may nagme-message sa akin, pag nalalaman ng mga kamag-anak ko, ng kaklase ko, ng kahit na sino, na nasa Japan ako. Opo, nasa Japan po ako, pero hindi po totoo na palagi masarap ang ulam ko at marami akong kumakain sa labas. Noong unang taon ko po dito, opo, nasusulit ko po kahit papaano nakakabili ako ng masasarap na pagkain, paminsan-minsan. Pero nung nagpangalawang taon na ako at lalo na ngayong magpapangatlong taon na ako, hindi na po ganon. Kasi kailangan ko na po magtipid kasi na-realize ko na uuwi ako ng Pilipinas na walang-wala po talaga akong may uuwi. Kaya tuturuan ko po kayo at ipapakita ko po sa inyo kung paano kami nagtitipid dito sa Japan para makasurvive. Hindi po totoo na madami kaming kinikita, na madami kaming naiipong savings sa Pilipinas. Ultimo pagbili namin ng sibuyas ay napaka-limited po. Katulad po nito, bumili ako ng isang pack. Pero ang gagawin ko po dito, igagayad ko po ito lahat at akin pong iluluto na din at ipipreserve kahit luto na para every time na magluluto po ako ay meron akong gagabiting sibuyas kasi hindi po pwede dito na bibili po kami ng paisa-isa lang at saka po talaga ay malaki. Hindi po katulad sa atin sa Pilipinas na pwede po tayong pumunta lang sa kapitbahay sa sari-sari store, sa tingi-tingi store, tapos bibili lang po tayo ng isang maliit na sibuyas. Hindi po ganun. Ang mahal po talaga ng bilihin dito sa Japan. Pero kung ikukumpara mo naman din sa Pilipinas at kaya mong magtipid, marunong kang mag-canvas ng mga bilihin na pang-araw-araw, makakatipid po kayo. Sa halos 2 taon ko po dito sa Japan na pag-stay, natuto na din po ako kung paano magtipid at ano yung mga dapat kong bilhin sa pang-araw-araw na buhay. So ito po, ang mura po dito ay ang tofu. So in a 35 yen, meron na po kaming tofu na pwedeng mabili. And ang gagawin ko po dito, ang lagi kong ginagawa ay ang magawa ng tofu sisig. At yun po, ay pag niluto ko, ay pang ilang araw ko na po. Kasi, hindi po pwedeng magluluto ako ngayon, tapos pang isang araw lang. Katulad na sa atin sa Pilipinas na yung isang lutuan, isang ulaman, ganun. Na pag may natira, ayaw na natin kainin, hindi po pwede. Kasi, napakamahal po. At ganun din po kapag nagluluto kami, is pang maramihan na para dun sa seasoning, and then sa time, makakasave po. Kaya pang 1 week talaga. And then, ang pag-grocery namin, weekly, pagluluto, weekly, lahat-lahat yan. Pang ano na po yon, whole week na po. Kaya, nasa ref lang po yung nakastore, and then every time nakakain, mag-iinit lang sa microwave, and then yun na. Para easy-easy na din po. Syempre, para makasave din po kami sa expenses sa bahay. Syempre, sa gas, mahal po ang gas, sa tubig, sa lahat-lahat. So, yun po, isa pong contribution namin yun sa pagtitipid ay ang magluto ng maramihan, good for 1 week. Hindi nga lang po pwede ito sa atin sa Pilipinas kasi masyadong mainit, mabilis mapanis ang ating pagkain, especially kapag tayo naman ay hindi din kayamanan, wala tayong rep sa bahay, edi wala tayong mapapag-store ng ating pagkain ay madaling mapapanis, masasayang lang kaya hindi to pwede sa atin sa Pilipinas. Pero sa Japan, nagagawa namin at hindi rin po kami pwedeng maumay sa pagkain. Wala kaming karapatan na maumay yung tipong kapag may natira na, wag nang kakainin, luto na lang ulit ng bago, yun lang. So, ganito po, dahil mahal ang bigas sa Japan, nakaisip kami ng alternative. Yun po ay ang barley rice. Papakilala ko sa inyo ang barley rice na meron po kaming 1 kilong bigas. Siguro na pagkasya ko to, kailan ko pa to, binigay lang to sa akin ng friend namin eh. Binigay lang to at hanggang ngayon hindi pa ubos. Siguro mga 5 months ago na. Kasi dinalagdagan po namin ng barley rice. Pwede naman pong plain na barley rice. 300 something lang po. Tapos, pwede mo siyang iluto na parang nagluluto lang ng typical na kanin. Ganon. Pero, masarap naman po yun and healthy. And then, sa akin, dahil meron pa akong kaunting bigas, sinasamahan ko na kasi yun naman talaga ay rice na pang, barley rice siya na pang extender ng kanin. So, yun lang. Gusto mo makasave dahil talagang sobrang mahal at patuloy na nagmamahal ang bigas dito sa Japan, pwede kang bumili ng barley rice at ihalo mo sa iyong bigas sa pagluluto ng iyong kanin. So, yun lang. Balik tayo dito sa niluluto ko. Ito, kung makikita nyo, napakadami kong tofu na
pinrito. At yan, igagayat-gayat ko lang para magkaroon tayo ng tofu sisig. Kasi mas madami yung tofu kesa dun sa chicken na aking ipipride din maya-maya lang. Kasi kailangan nga talaga natin magtipid. So, ito na, napakakaperanggot lang ng aking chicken. So, yan lang, hati-hatiin ko lang ng konti para naman may maglasang konting chicken dun sa aking sisig. Baka naman, di ba, typical naman na tofu ay talagang walang lasa. Kaya na lang bahala kung paano yun mapapasarap. So, ayan, naglagay lang tayo ng butter. Butter ang lagi namin ka-partner sa pagluluto. Butter. And then, gigisa lang natin ang ating bawang at sibuyas. Ayan, ang sibuyas ko. Ito yung ginayat-gayat ko kanina na very, very light lang. Tapos, lalagay na natin ang matagal ko na ding nilutong bawang. In-reserve ko lang sa rep. Tapos, lagyan natin ng oyster. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Ganun lang. Luto-luto lang tayo. Kanya-kanya po kasi kami dito ng pagluluto. Madami kami sa bahay. 5 members kami dito. 5 kaming Pinay na magkakasama sa isang bahay. Pero, iba-iba kami ng pagluluto. Kumbaga, pagkain ko, luto ko, basta kanya-kanya kami. Para lang kaming borders dito. And then, dahil meron pa akong, anong tawag dito? Yung sisig, seasoning na galing pa sa Pilipinas na talagang tinitipid ko. Nakatatlong luto na ako ng sisig na inuunti-unti ko itong ilagay. So, yon. Salamat po sa nagdala. And then, lagyan natin ng mayonnaise ng Japan na napakasarap. Sa atin, hindi ako kumakain ng mayonnaise. Dito lang po. And then, lagyan natin ng kaunting suka para matagal siyang masira. Kasi nga, kailangan natin itong patagalin at good for 1 week pa itong pagkain ko. Kasi, wala na tayong pambili. Yun lang. Kailangan natin magtipid. So, ayan na. Yummy, yummy, yummy. Yum, yum, yum. At luto natin ang aking kanin, ang aking barley rice. So, kakain tayo ng saglit. And then, katulad niyan, sabi ko nga sa inyo, good for 1 week yan. Kaya lalagay ko lang yan sa container para ilagay natin sa refrigerator. Yun lang. Happy tummy na naman ang aking tiyan for 1 week. Hindi po nakakaumay. So, yun lang. Bye!